Ako'y naniniwala na hindi naman siguro kolorum ang mga complainant or allegedly victims ng crime against humanity or itong Duterte War on Drugs. Ako hindi naniniwala na mga kolorum sila. Kasi hindi naman siguro sila maglalakas loob na mag-file ng kaso kay former President Duterte kung wala silang pagkakakilanlan, di ba? Kung kolorum sila. Pero ang ipinagtataka ko lang, mga kaistorya, bakit ayaw ng kanilang abogado na si Attorney Cristina Conti na mag-produce ng passport or national ID sa bawat complainant na siyang hiningi ni Attorney Kaufman ng defense panel ni former President Duterte. Pinakinggan ko yung rason ni Attorney Conti. Medyo nakukulangan ako sa rason niya. Pero ako, hindi ako naniniwala na kolorum sila. Although, meron akong mga naririnig na mga ibang mga vloggers na sinasabi nila na kolorum kasi itong mga biktima ni Duterte. May mga nagsasabi nga na mga miyembro daw ng NPA, in which I don't believe naman. Pero medyo ako nakukulangan sa rason ni Attorney Conti bakit hindi siya pumayag na mag-submit ng either passport or valid ID ang mga alleged victims. Alam niyo kung bakit ako nakukulangan, mga kaistorya? Okay, but before that, para mas uminit pa yung ating diskusyon, mga kaistorya, ay dito muna tayo sa Genesis Organic Spirulina. Ito kasing Genesis Organic Spirulina, mga kaistorya, ito yung sikreto ni Papa RD na alam nyo na ngayon. Kasi ito ay isang organic food supplement. Hindi ito synthetic at wala itong mga side effects. Ito ay itinanim sa fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. So, inom muna tayo, di ba? Para na tuloy-tuloy ang ating ligaya. Ayun. Maganda ito sa katawan eh. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. Ang dekalidad na spirulina ng bayan. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. Welcome sa ating channel na walang kinikilingan, hindi bias, hindi partisan, kundi real talk lang. Real talk lang tayo, mga kaistorya. Kung sasabihin natin, itong, about sa issue na ayaw mag-provide ng prosecution ng either passport or national ID doon sa The Hague or sa ICC. Merong mga sinabing mga rason si Attorney Cristina Conti
ang abogado ng mga alleged victims ng war on drugs ni former President Duterte. Hindi ako naniniwala na kolorum sila at mas lalong hindi ako naniniwala na mga NPA sila. Pero ito yung masasabi ko. Nakukulangan ako sa mga rason ni Atty. Conte bakit hindi sila makapag-provide ng passport or national ID sa mga biktima, mga kaistorya. But bago natin ipagpapatuloy itong balitaktakan na ito, pakinggan at panoorin muna natin ang video interview kay Atty. Cristina Conte at doon sinabi niya kung ano yung dahilan bakit ayaw nilang pumayag na mag-submit ng passport or national ID ang mga alleged victims bilang patotoo ng kanilang pagkatao. Panoorin natin ang video, mga kaistorya. Nila, limitahan sa national ID or pasaporte lang ang tatanggapin na valid IDs ng pre-trial chamber para po sa verification ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Hindi makatao. Parang wala namang puso itong sina Attorney Kaufman at kumbaga lutang dun sa sitwasyon sa Pilipinas. Parang hindi niya nga kilala kung sino yung mga mag-a-apply na biktima. Tandaan natin na sa loob ng Pilipinas, kilala natin na ang mga biktima yung mahihirap. Sabi nga namin, hindi naman to naging war on drugs, kundi massacre of the poor. At ang passport, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan eh. Kasi kailangan mo ng passport para makalipad ng ibang bansa. Ang karamihan sa mga naging biktima, walang ganyan. Ang sinasabi namin ay practicality din. Ilan lang ba ang merong national ID at naudlot pa nga. Hanggang ngayon nga ay hindi pa tuloy-tuloy yung pagpoproseso nito. Kaya doon kami sa naunang listahan na binigay ng Victims Participation and Reparation Section. Nakukulangan ako sa mga rason. Sabi ni Atty. Conte, hindi daw makapag-provide ng passport ang mga biktima kasi mahihirap lang sila. Unang-una, kung mahihirap lang sila at walang nakasuporta or nakaback up sa kanila na hindi mahihirap, hindi mangyaring makapag-file sila ng complaint dyan sa International Criminal Court kung mahirap sila na nag-iisa lang. Ako po'y naniniwala na merong mga nakasuporta sa kanila. May nakaback up sa kanila. Yung mga naniniwala na meron ngang violation of human rights si former President Duterte. So bakit sasabihing mahihirap lang sila at hindi sila maka-afford na mag-secure ng passport at isama na natin ang national ID, gayong simula pa lang, meron ng tumutulong sa mga biktimang ito para maipagpatuloy ang kaso laban kay former President Duterte. Hindi ako naniniwala na mag-prosper ang kasong ito kung sila-sila lang na mga mahihirap ang gumawa para mag-prosper ang kaso. Hindi mag-prosper yan kung sila-sila lang. Kasi kung assuming granting na mahihirap lang sila, alam naman natin na tayong mga mahihirap, ang ating focus ay makahanap ng ikabubuhay araw-araw para meron tayong makain. So, dyan pa lang, kung sila-sila lang ay wala siguro ngayon sa International Criminal Court si former President Duterte. Hindi sana siya nakakulong ngayon sa Netherlands kung ang talagang gumawa
para mag-prosper yung kaso ay sila-sila lang na mga mahihirap. I believe may mga naka-back up sa kanila. Mayroong mga nakasuporta sa kanila na hindi mahihirap kung kaya't nag-prosper yung kaso nila. At alam ko, kung sino man yung mga hindi mahihirap na yan, kaya naman siguro nilang isponsoran yung passport ng bawat biktima. Diba? Magkano lang ba naman yung passport na yan, mga kaistorya? Okay? Now, kung ayaw nyo naman ng passport, national ID. Ang sabi ni Attorney Cristina Conti ay wala daw time na magproseso ng national ID ang mga biktimang mahihirap. O na, pagdating sa gagastusin sa pag-process ng passport or national ID, hindi talaga yung mga biktima ang magbabayad niyan. Alam naman ni Attorney Conti yan, di ba? Yung mga supporters, yung mga galit sa pamamaraan ni Duterte, di ba? Yung galit, di ba? May mga ganun mga advocate on human lives, di ba? Parang ganun ba? Willing naman yang mag-shell out ng pera para matulungan yung mga biktima na mag-process ng passport or national ID nila. So para sa akin, nabababawan ako sa rason na walang perang pang-process yung mga biktima. Kasi in the first place, alam naman nating hindi lang sila ang gumawa para mag-prosper yung kaso. Merong mga taong nasa likod niyan na tumulong sa kanila para mag-prosper ang kaso. At alam naman natin na kung sino man yung mga tao na yan, maka-afford naman siguro ng passport yan or national ID. Magkano lang ba naman yung national ID? Sige, kung sabihin natin mas mahal yung passport, magkano lang ba naman yung national ID? Sabi nga nila, libre yata yung national ID. Di ba? O, passport, kaya na yan. Kaya na yan ng mga naka-back up sa mga alleged victims na yan. So, masyadong mababaw po ang rason na sinasabing hindi sila maka-afford ng passport or national ID. Pagdating naman po sa time, di ba? Sabi ni Attorney Conti na wala daw time. Malaking kaso yan, attorney. Di ba? Hindi nga lang yan pang Pilipinas na kaso kundi pang global, di ba? That's an international issue. Alangan ba naman na yung mga biktima ay dadaan sa yung basic na proseso ng pagkuha ng national ID? Of course, yung mga biktima na yan, special case yan. Di ba? Para sa akin, mababaw na rason na walang time magkuha. Hindi naman silang magkuha niyan, attorney, or kung magkuha man sila, may special case yan na mabilis nilang makuha ang kanilang national ID. Kasi kaso yan Di ba? International issue yan malaking issue yan Sa tingin ko naman po, attorney, kung susulatan niyo ang PSA, susulatan nyo ang Philippine Statistics Authority requesting to fast track the national ID of this alleged war on drug victims, ako'y naniniwala na mabibigyan sila ng special treatment dyan. Kasi nga, special case sila. Sulat lang ang kailangan dyan, mga kaistorya. Sulatan lang yung PSA para pagdating doon, kukunin na lang ng mga alleged victims. Kaya, mga kaistorya, hindi maiwasan na yung mga Duterte supporters ay nagdududa na baka nga kolorum itong mga biktima na ito. Baka hindi totoong biktima ang mga ito. Baka kolorum sila. Or sabi nga ng ibang mga vloggers, baka membro sila ng NPA, in which I don't believe. Pero dahil sa medyo mababaw na mga rason ni Atty. Conti ay hindi maiwasang magduda yung ilan. Ang suggestions ko diyan, sa bagay, moot and academic na naman yan kasi
pinayagan naman sila ng International Criminal Court na gumamit ng ibang mga identification documents. Pero para sa akin kasi, ang pinaka-reliable and credible na identification documents, either passport or national ID. Kasi kung walang halaga yung national ID na yan, bakit naging batas pa yan? Di ba? Bakit naging batas pa yung national ID na yan? Wala din naman palang kabuluhan yan. Malaking kaso yan yung kaso ni Duterte. Malaking kaso yan. International Criminal Court ang nag-handle dyan. Tapos anong identification documents ang ibibigay nyo sa ICC? Barangay clearance? Barangay, sedula? Ang pinaka-reliable and credible na identification documents ay national ID. Bakit? Ano ba ang problema kung national ID ang ibibigay nyo? Diba? Sinabi ko, hindi mahirap kumuha ng national ID kasi special case yung sa inyo. Pwede nyong sulatan ang PSA at i-explain nyo sa PSA na kailangan nyong makuha as soon as possible ang mga national IDs ng mga biktima na ito kasi kailangan ng International Criminal Court dahil sa kasong isinampa nila sa former president. And I don't think that the PSA will snub you if you will write them a letter, Attorney Conti. So medyo nababawal lang ako doon. Pero hindi ako naniniwala na kolorum sila or miyembro sila ng NPA. Sana makahanap pa ng mas malalim na dahilan si Attorney Conti bakit hindi sila sang-ayon na passport or national ID lang ang tatanggapin dapat ng mga identification documents ng mga alleged victims. Kasi yun, medyo mababaw at hindi convincing ng mga rason. At ang mga rason na yun ay lalong nagpapa-ignite sa mga Duterte supporters para i-bash kayo. Oo, para i-bash. I have to be honest. I have to be honest on my video, mga kaistorya. Pero kung sasabihin naman na NPA sila or kolorum, unfair naman yun. Hindi naman fair yun, di ba? Kasi wala naman tayong ebidensya na kolorum sila or NPA sila. Basta yun lang. Nakapagpaduda lang. Bakit? Kasi yun naman talaga para sa akin ang pinaka-credible na identification documents, national ID or passport. Oo. May punto naman doon si Attorney Kaufman. Kaya lang, hindi naman sinang-ayon ng korte. Okay, fine. Itong atin, mga kaistorya, ay for the sake of discussion lang ito. So, sana ay ma-explain pa ni Attorney Conti ang mga rason. Yung bang explanation po na hindi natataas ang kilay ng mga Duterte supporters. Kasi medyo malabo medyo mababaw Medyo mababaw na rason. Rason na walang pera, pangkuha ng passport. Maraming pwedeng magbayad sa passport na yan. Yung mga ayaw ni Digong, pwede sila dyan. Pwedeng tumulong sa mga biktima. Mahaba ang proseso? Hindi mahaba. Susulatan mo lang yan, yung PSA, explain nyo bakit kailangan mo ng national ID, ASAP, ibibigay yan. Kasi ibang kaso yan, hindi regular na pagkuha or basic na pagkuha lang ng national ID yan. So ano masasabi nyo mga ka-istorya sa pinag-usapan natin ngayon? Please don't forget to write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. At kung ikaw naman nanonood sa aking TikTok account or Facebook account, don't forget to follow, like, comment, and share. Magandang araw at maraming salamat sa inyong lahat.